Magkakaroon na nga ba tayo ng Gonjam Tagalog version? September 30, 2024, isang grupo ng mga Filipino celebrities ang pupunta sa isang abandonadong ospital sa May Taiwan kung saan maraming kababalaghan daw yung nangyayari. Itong show na to ay hinaus nga ni Enrique Hill at ang ospital na pupuntahan nga nila ay ang Xinglin Hospital. Sa pagpunta nila dito, may suot-suot silang mga kamera para makunan yung mga tinitignan nila at yung mga reaksyon nila mismo. Dagdag mo pa nga yung mga CCTV sa buong building na makukunan lahat ng mangyayari sa kanila, nagugulat sa milyon-milyon na taong nanonood sa kanila. Kabilang dito yung mga biglaang lilitaw at aatake sa kanila pa isa-isa at dito nga nila kakailanganing makatakas at makaalis sa lugar na to bago sila tuluyang maging video na lang. Title ng movie, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. As a fan ng mga found footage or horror mockumentary films, talagang panonoorin ko to. One of the most recent found footage film na natakot talaga ako ay yung sa Gonjam, and since obviously inspired naman to doon, baka may potential naman. Medyo naaalala ko rin dito yung movie na Grave Encounter, so I'm looking forward na mapanood to. Pero syempre, may mga concerns din ako. Siguro unang-una, sobrang brave nila na mag-cast ng mga talagang kilalang celebrities dito sa Pilipinas kasi there's a possibility na maka-apekto yon in immersing the audience sa mismong film. Kasi of course, alam na nating mga artista sila, mga vloggers, and so mahirap lang talaga i-take seriously kapag nilatag sila sa isang mockumentary film. Kung babalikan natin yung Gonjam and other found footage films, what made those films effective is yung mismong acting ng mga artista din. And based doon sa ilang footages from the trailer here, ayun yung isa sa nakikita kong kulang from the film. Mahirap naman din kasi talagang umacting pero mas mahirap umacting ng natural na reaksyon. And ayun yung kailangan nila dito. Napansin lang din kasi ako mga acting here na halatang uma-acting lang talaga sila. Kumbaga yung mga takot kasi nila doon sa mga takutan na scenes dito na may mga humahabol sa kanila or whatsoever, hindi masyadong nagre-reflect sa body language, facial movements, or kahit sa mata nila na baka maka-apekto sa realism ng film. Pero ito, some nitpicks lang, yung PD lang siguro doon sa buong building, sa buong lugar nila, hindi siya masyadong mukha talagang abandonado and halatang PD na PD. Kung papanoorin mo nga yung Gonjam or Grave Encounters, kung papansinin mo yung lugar kung saan nga sila gumagalaw, makatotohanan yung itsura niya na halatang matagal nang walang taong nakakapunta doon. At nanonood ako ng mga videos na Exploring with Josh, and what makes it interesting kasi, at least for me, is yung pagiging luma ng lugar na sana na-apply din nila dito. So tignan natin yon. Pero yung pinakalas na concern ko is yung lighting na medyo unnatural, na halatang may nakasetup na ilaw left and right na very unnatural. Pero sige, okay lang yon kasi alam mo yun, kailangan makita yung mga itsura ng artista dito Yun lang naman, akala ko anong una totoong reality or game show to pero hindi pala. So yun lang, I'm looking forward na maganda to and I really hope so kasi bibihira na tayo magkaroon ng found footage or mockumentary film, so aabangan ko rin talaga to. So yun, again ang title ito, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, and nabagan natin to on December sa MMFF.